Naisip nyo na ba ang isang mundo na walang ginagamit na wika o salita ang mga tao? Paano kaya sila nagkakaintindihan? Idinadaan sa pamuestra-muestra? O deadmahan lang? I wonder kung hindi wika o salita, sa paanong paraan pa ba nakikipag-ugnayan si Juan? Ang pagkain ay makapangyarihang paraan ng komunikasyon. Sa lasa nito na ipatitikim ang kultura ng isang lugar. Sa isang gulayan sa Camarines Norte, ang mga ani diretso sa hapagkainan. Pero kung magluluto kaya sila ng isang putahing Kapampangan, gamit ang mga rekado lang sa kanilang taniman, ma-achieve kaya ang OG nitong sarap? Mahalagang paraan din ang komunikasyon ng ating mga tradisyon na ipapasa nito ang mayamang paniniwala ng isang lahi. Kaya si Empoy kasama ni Julie na isang French content creator, mamamasyal sa isang katutubong camp sa Cavite para subukan ang ilan nating pamanang tradisyon. 1, 2, the jet, go! Hey, Miss Julie! I feel like that's cheating. It's getting better. Nakikipagkomunikasyon din tayo sa pamamagitan ng mga kulturang ating hiniram o inangkop mula sa ibang bansa. Ang galyon, ang mga sinaunang sasakyang pandagat noong panahon ng mga Kastila na gamit din sa pangangalakal, naglalayag pa rin ang impluwensya sa mga makabagong barko. At sa pamamagitan ng kasaysayan, na isasalaysay natin ang mga pangyayaring humubog sa isang bayan at mga mamamayan nito. Maaari ring ibulong ng kasaysayan ang destinasyong dapat nating tahakin sa kinabukasan. I wonder, maunawaan kaya natin ang mahalagang aral ng buhay kung hindi wika o salita ang gamit natin sa pakikipagtalastasan? Bonjour, les amis, mga ka-wonder. You know, French. Tunog sosyal na sosyal. Ang French kasi ang itinuturing na isa sa pinakamaganda pero mahirap pag-aralang wika sa buong mundo. Kaya good luck na lang sa akin kung magkakaintindihan kami ng katur ko ngayong araw. Isang French content creator sa Pinas. At patutunayan ko rin na kahit hindi kami kapwa bihasa sa aming kanya-kanyang wika, kere pa rin namin ang understanding at the world peace. Matuto, matuto, matuto. Sa araw na to, lalakbay natin ang buong Pilipinas. Sama ko. I'm Julie. And I also want to travel the Philippines. Come on, let's go. Sino to? Let's go. Sino ka? Buti na lang, kere din niyang mag-English. Ang friends na si Julie, sumabit lang daw noon sa biyahe ng kanyang asawa dito. Pero na-in love sa ating lupang hinirang. I've been living in the Philippines for almost 3 years now. Pasok na pasok din daw sa panlasa ni Julie ang ating mga pagkain. Kaya naman, ang ilang alaga niyang mga manok, pinangalanan niya ng adobo at inasal. Let's bring adobo to the vet because my life makes 0 sense. Bagamat nasanay na raw si Julie dito sa ating bansa at bahagya ng nakapagsasalita ng Tagalog. All out pa rin daw siyang matuto ng ating wika at mga tradisyon. Kaya ngayong araw, magpi-Pilipino tutor muna ako kay Julie. Can you talog-talog? Malikhaing araw, so bago tayo pumasok sa Likasan Camp, pinapasuot namin ng tradisyonal na Southeast Asian costume. Ang ganda, so nice. Wow. Thank you. So ngayon, nandito tayo sa pook ng pagkakaisa para gumawa ng hinupak na saging. We have to balats the saging saba. So what's nilupak exactly? Nilupak is it's a favorite breakfast in the people of Cavite. Kailangan durugin natin ang mga ito. Dahan-dahan. Uy. Here's the ones again. Okay, I will be gentle. Yeah, you gentle yourself, Miss Julie.
Can I? Yes, you go. Alright. Show us your muscles. Show us your strength. Teamwork. Okay, it's getting better. Not as sweet as I thought it was gonna be. I'm already eating half of it. Wow. Masarap. Tastes like banana. You don't say. Pak na pak ang karanasan namin ni Julie sa paggawa ng nilupak. Anong ito? What are they doing? Kadang-kadang. You wanna try it? Sure. So una, kailangan hilahin yung tali, pull the string, tapos saka po susundan ng paa. Mukhang game na game naman to si Julie. Nasubukan ang ating sinaunang laro na kadang-kadang. Dalawang klase pala to. Isang dikawayan at isang debao. Hila, sabay akbang. Okay. Sabay akbang. Got it. Hila, sabay akbang. Don't make me laugh. It's gonna make me fall. Oh my goodness! Come on, catch up. Dito kailangan nyo ng balanse ng katawan. 1 to the jet, go! Start! I feel like that's cheating. Catch up me! Alright! Game over, Julie. Julie, how was the experience? Anytime you go somewhere new, it's a little bit of adaptation. I have the advantage of speaking English on top of French, which really helps because a lot of Filipinos speak English, or even if you're in the middle of nowhere, understand to a certain level and you're able to communicate with people. Nakaka-proud siya dahil magkaiba man kami ng lengguwahe at bansa. Nakakatuwa siya kasi nagustuhan niya yung culture natin dito sa Pilipinas. Madalas ang wika ay iniisip lang natin na sinasalita. Pero sa ating kultura, mahalagang pag-usapan yung di-verbal na komunikasyon. Pinakamahalaga pala yung kultura, yung pag-alam natin sa bawat katangian ng mga kultura ay natatangi. So para higit natin silang maunawaan, ay kailangan natin silang usisain. Sa dami ng masasarap nating pagkain, talaga namang hindi matatawaran ang mga lutuing Bicolano. Magatana, tila naglalagablab pa sa anghang. Sa farm na ito sa Daet Camarines Norte, lalo raw nagpapasabog ng linamnam ang mga putaheng Bicolano tulad ng kinilaw na puso ng saging. Ang lahat ng sangkap nito, sila mismo ang nagtanim. Farm to table ang atake. Okay mga mami, sunod po kayo sa akin para sa ating pick and pay. Mismo mga customer daw nila ang pumipili at pumipitas ng mga gulay at prutas na sangkap sa order nilang pagkain. When we start kasi, marami kami nasasayang na vegetable eh. Tiningnan namin on the sides na what we can do dun sa mga natatapon ng mga vegetable. Mag-put up na kami on a formality na magkaroon talaga ng restaurant. Masarap mamulot sa farm ng mga sariwang gulay. Nadaanan po namin ang magaganda at malalaking santol. Inanin na din po namin. Maganda po ang paligid, malinis, at alam mong sariwang iyong kakainin. Pero ang mga putahing inihahain sa farm, di lang tatak uragon. Ang pambatong pagkain naman ng ibang lugar, binibigyan nila ng twist. Meron kaming talong, meron kaming ampalaya, okra, sili. Ang ipapaluto po namin ay pakbit. Ang Ilocano pakbet, bukod sa hitik sa sariwang mga gulay, ang kanilang bersyon, pinalutong.
Pakbet recipe pa rin siya. Ang kinaibahan niya lang is na prinito natin ang mga gulay. Crispy pinakbet! Partner daw ito ng kanilang sugpo Del Mar sa gata. Na pina-espesyal ng mangkok nitong kalabasa. Okay? Ngayong araw, bagong putahin na naman ang susubukan nilang lutuin. Ang pambato ng mga Kapampangan, asadong matwa. Gawa sa karne ng baboy na may sarsang kamatis at mga pampalasang toyo at kalamansi. Karaniwan itong handa sa fiesta at mahalagang okasyon. Kabisado raw yan lutuin ni Kapampangan Chef Maricel. Ang lasa po kasi ng asadong matwa, tradisyon po yan ng Kapampangan. May manamis-namis na konting medyo maasin, gawa ng pinagsama-sama yung kamatis and kalamansi, tsaka yung tomato sauce po. Para sa asadong matwa natin na Bicolano version, ako'y gumamit unang-una ang sile, which is marami tayo sa Bicol, kangkong, at ang pinaka-protein natin, ang tokwa. Pero sa bersyon ni Bicolano Chef RJ, mga sahog mula sa kanilang farm ang kanyang gagamitin. Unahin natin yung sibuyas. Ang pagluluto ni Chef RJ, pantay sarado ni Chef Maricel na nasa San Fernando sa Pampanga. High-tech na ang kanilang sharing of recipe. Bablanch lang natin siya ng 3 to 5 minutes. Sunod natin gagawin ay magpiprito tayo ng tokwa, oyster sauce. Ang sarsa naman, gagamitan daw ng mga OG pampalasa ng asadong matwa. Meron tayo ditong cornstarch. Dito sa version ko, wala siyang patatas, pero ang lasa ay typical pa rin na traditional na matwa. Pagsasama-samahin lang ang sangkap, lagay natin yung pritong tokwa. Asadong tokwa sa ibabaw. pwede nang husgahan ang Bicolanong asadong matwa. Chef Maricel, what can you say? Yung lasa po ng version po ng Bicol, asadong matwa, manamis-namis, masarap din po siya. Kaso kahit may sili po siya kasi Bicol nga po, hindi siya ganun kaanghang. Nakukuha din, similar din po na nagkakahawig sa lasa ng asadong matwang Kapampangan. Pag sa pagkain kasi, lahat nagkakasundo. May kanya-kanyang kwento, may history tayo kung ano, saan nanggaling, paano yun niluto. Doon po nagko-connect dahil sa panlasa, pag nagustuhan, nag-e-enjoy sila sa pagkain at nasasarapan po. Food is a universal language. Magamit. Masaramon. Sino ba naman ang hindi magkakaintindihan kahit wala ng usapan? Basta masarap ang pinagsasaluhan. Paano ba natin nagagamit sa komunikasyon ang mga kulturang ating hiniram? Yan ang susubukang alamin ng ka-wonder nating Marino na si Ivan. 5 taon na raw siyang tripulante sa mga dambuhalang barkong naghahatid ng iba't ibang kalakal sa iba't ibang sulok ng mundo. Ang mga cargo ship. I am working on a bulk carrier vessel. So this is a specialized cargo vessel. Marami nang kaming kinakarga ng mga kargamento. Halimbawa, mga bulto-buldong products, grains, minerals like bauxite, iron ore. Nagkakarga din kami ng mga logs. Sa isang espesyal na barko muna sasampa si Ivan. Ang replika ng Galleon Espiritu Santo o barkong pangkalakala noong panahon ng mga Kastila. Sobrang excited ako. Itong Manila Acapulco Galleon Trade, naririnig ko lang to dati sa mga asignatura natin. Way back high school, napakadalang na experience na makita mo siya sa personal at malaman mo yung history. And of course, add additional knowledge rin sa mga kasalukuyang alam ko bilang seafarer in the modern age. Ang galyo na ganito raw ang gamit noon ng mga mangangalakal para magdala ng iba't ibang paninda gaya ng tela, spices o mga pampalasa, babasaging gamit na ceramics at ginto. Karaniwan itong naglalayag mula Acapulco sa Mexico hanggang Maynila.
may lulan din itong mga pasaherong dayuhan. Ito ay 250 years mula noong 1562 hanggang 1815 na may dalawang biyahe kada taon. Ibig sabihin, taga-dala siya ng komersyo ng mga bagay mula sa Timog Silangang Asya papuntang Mexico at sa Europa. Bago muling pumalaot ngayong buwan ni Ivan, gusto raw niya makita ang isa sa mga ninuno ng cargo ship na kanyang pinagtatrabahuhan at makapulot ng mga kaalamang makadaragdag sa kanyang pagiging mandaragat. I know for a fact na Philippines is really the basin of seafarers. So, large percentage of seafarers are Filipino. Mabasa o marinig kaya ni Ivan ang mga mensahe sa kanya ng galyon? Craftsmen, shipbuilders, and sailors. Sa museo, tampok ang ating mayamang kasaysayan sa paglalayag. Dahil nga dati sa 1593 Royal Decree, lahat ng mga galyon ay nililimitahan lang sa usually 300 tons, gross tons, na pwedeng ikarga na kargamento. Pero kung ikukumpara mo sa kasalukuyan, yung mga modernong barko, katulad na lamang halimbawa ng mga ULCV o yung mga ultra-large container ship na pwede nang magkarga ng umigit 20,000 TEU. Mula sa mahigit 200 mandaragat na lula ng galyon, nasa 20 hanggang 30 katao na lang ang kailangan para mapatakbo ang isang cargo vessel. Isang celestial navigation o pagbasa sa posisyon ng mga bituin ang ginagamit sa paglalayag ng galyon. Sa modernong barko ngayon, electronic chart display information system na ang gamit para makapaglakbay sa karagatan. Dito sa galyon, para malaman kung nasaan na sa kasalukuyan yung barko nila, prominente pa rin yung paggamit ng paper chart o yung mapa. At kahit wala nang ginagamit na layag ang mga barko ngayon, manghang-mangha pa rin si Ivan na sa pamamagitan lang ng tela at hangin na paaandar na ang galyon sa tubig. Sa naging experience ko dito sa Museo del Galyon, lubhang nakakamangha at nakakataba ng puso na muling mabalikan yung nakaraan. Given na I am a seafarer of this generation, nakakamanghang balikan kung saan talaga nagsimula ang maritime global trade. Ngunit, habang kinikilala at ginagalang natin ang koneksyon natin sa kanila, kailangan natin ikwento ang sarili nating kwento mula sa ating sariling pananaw. Yun ang kwento na nais namin ibahagi sa buong sambayanan at sa buong mundo. Mula libro hanggang pelikula at ngayon sa museo. Maraming gustong sabihin ang ilang kultura ng ibang lahi na ating inangkop sa ating pamumuhay. Having a museum like this where people from all ages can learn is very helpful para mas mapalawak pa natin yung awareness ng future generations. Paano natin mamahalin at aalagaan ang ating mga dagat kung hindi natin alam ang lugar at kahalagahan nito sa ating kasaysayan at sa ating ekonomiya, sa ating pamumuhay at ating kultura. Sa makabagong paglalayag ng galyon, sakay na at matuto. Sa maniwala kayo sa hindi, mga ka-wonder, ang bangkang ito na replika ng balangay, isang sinaunang bangka ng ating mga ninuno. Nakapaglayag na raw sa buong Southeast Asia sa loob ng 2 taon. 4, 3, 2, 1! Ang punong mandaragat ng paglalayag ng makabagong balangay na tinawag nilang Diwata ng Lahi, ang team leader din ng kauna-unahang Philippine Mount Everest Expedition na si Art Valdez. Naakyat namin ang Mount Everest. Ang tanong anong sunod, pinag-isipan namin, bakit hindi kami gagawa ng sakayan, ng sinakyan ng ating mga ninuno. So, yun, napag-isipan ko gumawa ng balangay. So, gumawa ko ng panday na taga-Tawi-Tawi at gumawa ko ng unang balangay doon sa Cultural Center of the Philippines. Pero hindi raw naging madali ang paglalayag nila sakay ng unang replika ng balangay na kanilang nagawa. 2 years kami naglayag. Pag walang hangin, sagwan kami. Kaya noong 2024, isang mas modernong replika ng balangay ang kanilang binuo, ang BB o Balangay Boat Florentino Das.
Pinangalan sa isang mandaragat mula Samar na nagsagawa ng kauna-unahang naitalang solong paglalayag ng isang Filipino sa Pacific Ocean. Ito may comfort nito. Bakit? Sawang-sawa na ako sa survival ko sa kayan. Why don't I build a boat na I'll be comfortable paglayag? Yung unang sakayan namin, walang-wala. Kung antukin kami, pagod kami, magsandig lang kami yung likod namin dyan, matulog ka din sa sobrang pagod. Ang BB Florentino Das gawa sa Philippine firewood o matibay na kahoy na binalot pa ng fiber filament, may guhit ang iba't ibang kulay na layag. Itong balangay, makita ng ating mamamayan kasi colorful ang kanyang layag, makita nila yung tinatawag na maritime heritage natin. Ma-remember nila kasi ginawa ng dayuhan, talagang in-erase nila sa ating memory na tayo ay taong dagat. Mula paggamit ng sagwan, de makina na ngayon, may solar panel para sa kuryente. Natutuwa po ako na may ganitong efforts na gumagawa ng mga replika para sa balangay para magkaroon kahit papano ng glimpse, lalong-lalo na ang mga kabataan tungkol sa kanilang kasaysayan. Kasi po, kahit nag-aaral tayo ng kasaysayan, kailangan nating tanggapin na hindi tayo makakaiwas sa mga pagbabago. Dahil ang pagbabago ay didikta din ng environment, no, ng mga pangangailangan sa ngayon. Kaya raw magsakay ng BB Florentino Das ng hanggang 19 na katao. Nakapaglayag na raw ang BB Florentino Das noong 2024 mula Butuan hanggang Palawan at Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Pansamantala itong dumaong sa Taguig para sa pagpapatibay at nito lamang Hunyo muli itong naglayag sa Ilog Pasig at dumaong sa Pasig River Esplanade sa Intramuros sa Maynila. Sa kasalukuyang panahon, meron kang modern balangay. At least doon pa rin yung nung sinauna ko. Diba? Mapapakas mo pa rin. Hindi pa rin siya totally na wala. Maraming paraan si Juan para maipahayag ang damdamin o emosyon bukod sa pagsasalita. Bahagi raw ng ating wika ang tinatawag na pahiwatig. Ito yung paggamit ng kilos, ng konteksto, paggamit ng mga simbolo sa pagpapahayag ng anumang pagpapakahulugan. Parehas tayong maharot. Mapasalita man yan, kaugalian o tradisyon, mga sinaunang gamit, pagkain, o paraan ng pamumuhay. Nagsisilbi itong wikang sasakyan ng ating mga kaisipan at damdamin upang makapaglakbay sa malawak na dagat ng buhay ng may pagkakaunawaan. Mga ka-Wonder, kung may mga topic po kayo na gusto pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. Follow nyo rin po ang aming social media accounts na iWonder. Ako ulit si Empoy Marquez. Paano po magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi sa GTV? At ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa iWonder!